Anyway, good evening again. So, dinig na ako, no? Okay na, clear na. Yes, clear. Okay, so, gusto ko lang malaman yung audience natin, kung ano yung audience natin tonight. So, okay lang po ba, please press 1 or enter 1 dun sa natin, chat, meeting chat natin. If may idea po tayo sa blockchain, NFT, or play to earn games. Sige po, yan. Medyo gusto ko lang medyo interactive yung natin, conversation, para at least alam ko kung naiintindihan ako ng lahat. So ayan, siguro hintayin natin. Ilan lang tong sumagot? 24 yata tayo dito sa loob. How about po yung iba? Ayan. So, can you, doon naman po sa iba, can you press 2 po if sa multi-level marketing po kayo connected, or mas yung multi-level marketing po yung naiintindihan natin. Press 2 po tayo, press 2. Ayan. So, okay. So, anyway, ang maganda dito, karamihan pala ng audience natin is both na connected in multi-level marketing and connected din sa blockchain technology or sa Web3. So, ayun lang naman. So, okay. Pakilala ulit ako kasi ang haba ng intro kanina. So, hindi nyo pala ako naririnig. So, by the way, my name is Art. I'm your Chief Marketing Officer for Gladiator Dex. So, what is Gladiator Dex first of all? So, Gladiator Dex is a NFT game with the play to earn in blockchain technology. Okay? So, what is Gladiator Dex? GDEX is a smart contract driven ecosystem, removes pre-sale dependency and early holders imbalance. It combines contribution, base and growth, token generation, and utility into a self-sustaining system where all components operate in continuous aligned motion. So, GDEX has a two phase. Phase 1, the ecosystem builds layer where contribution drives reward cycle and network growth with an optional transition into phase 2. So, doon po kaya tinanong ko kanina kung sino po yung mga into multi-level marketing, or nakita ko naman kanina, karamihan is into multi-level marketing. Ito po yung phase 1 natin. Okay? Ito po yung tinatawag na network growth. Okay? So sa phase 2 naman po natin, the ecosystem player layer, where activated NFTs able to gameplay participation, creating utilities and engagement while supporting the border network through players activity. So ito naman po yung NFTs and play to earn. Okay? So dito naman po papasok yan sa phase 2. Okay. So how to join in Gladiator Dex? First is you need to buy a region. So we have a region class with a value. So first is Baron. Baron is one of our region. So region value niya is $100. Ang yielding niya per day is 2 honor token. So honor token is our utility token. Okay? So buy count $250. So 5 yielding honors token per day. And Marquee $1,000, 20 honor token per day. And Duke $5,000, 100 yield honors per token per day. And Duke $10,000, 200 honors yield tokens per day. And Grand Duke $20,000, 400 honor tokens yield per day. So, when is the yielding process start? So, once na-hit natin yung liquidity threshold natin, doon mag-i-start yung yielding natin in 300 days. Or, hindi man natin ma-hit yung threshold natin sa liquidity, after 3 months, pwede na tayo mag-yielding. Okay? So upon launching natin 'to. So if April 27 yung grand launch yung launching ng natin, Gladiator Dex.
So by July 27, mag-start yung first yielding natin if hindi natin na-meet yung threshold. Okay? So, saan ba natin pwedeng gamitin yung Honor? Dahil sabi ko nga kanina, yung Honor token is our utility. First is pwede mo siyang i-activate. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa phase 2 na pwede kang mag-transition going to phase 2. Okay? So, i-activate mo yung region mo. Okay? Using your Honor token. Burning mechanism ito. Okay? So, ang next na pwede mong paggamitan yan is yung training. I-rank up mo yung heroes mo. Okay? So, in Gladiator decks, there's a heroes and regions. Okay? So, next is forging. Yung i-rank up mo naman yung mga equipments mo like helmet, armory, boots, shield, mga weapons na meron ka. And apprenticeship, dito naman yung magmamastery ka ng panibagong hero. Or magke-create ka ng panibagong hero mo. So, kailangan pa rin doon ng honor token. Then, the rank battles, kailangan pa rin siya ng honor tokens. And sa reward acceleration naman, which is the phase 2, ito naman yung pinagbe-base ng values. And then, last, isa pa na pwede natin paggamitan is swap natin directly to USDT. So, marami pa yan pwedeng paggamitan. Marami pa tayong plano for the future. Okay? So, other ways to earn here in Gladiator Decks. Pero bago ako pumunta dito, is, yun nga, makikita nyo, yun yung beta test ng laro natin. So, hindi pa siya yung pinakakalalabasan ng laro natin. It's a one way lang na pakita nyo kung ano or paano maglalaro sa Gladiator Decks. Pero enhance yung ilalabas natin by then na mag-launch mismo yung game natin. Okay? So, other ways to earn. Beyond honor rewards, GDEX provide additional earning layer that enhance long-term participation. Okay? So, meaning to say, hindi lang tayo sa honor pwedeng kumita. Pwede pa tayong kumita direct USDT. Hindi token yung ibabayad sa atin or maging rewards natin dito sa Gladiator Decks. USDT mismo. How? First is direct affiliate. So, direct affiliate, you can earn 5% from every contribution or made by your region's direct affiliate. So, like for example, nakapag-direct ka ng buy count, and Duke, you will receive 12.5, 25, and 250 US dollars. Okay, US dollars po yung pinag-uusapan natin dito ha. Okay. So, the next is Unilevel. So sa Unilevel naman po, mag-i-start siya in your second level. So you will receive 2% of your of your indirect region value. Okay? And third level 2% and the fourth level and 1%. Okay? And then limitless bonus. Sa limitless bonus naman po, dito naman po simple lang naman yung computation niya. Value of your region times 8 equals cashback 100% and 100 days with a yield 100% 1% 100 days 1% of your region value yung marireceive mo. USDT pa rin po ito. So paano siya nag-work? Like for example, Baron account ka or Baron region yung nakuha mo, ang value kasi ng Baron is $100. Okay? Ngayon, you need to direct times 8 of your value. Okay? So for example, meron ka na direct or meron ka na repair na ang nakuha niya is region is Marquee. Marquee is $1,000 or 1,000 DAPs. Okay? So automatically, meron ka na agad makukuha dyan na 800 DAP and then may remaining ka at magwa one cycle ka na. Once na mag one cycle ka, 100% cashback, meaning to say, babalik ng 100% yung nilabas mo or pinasok mo as a region. Which is, yun yung $100. Babalik yan directly to your account. Plus, meron kang 100 days na meron ka makukuha na 1% of the value of your region. Kung baron ka, may marireceive ka na $1 per day. Okay? Now, for example, meron ka naman para mag-second cycle ka. Kailangan mo lang makapag-direct ng count and baron. So, dahil may remaining 200 ka, makakakuha ka na ulit ng second cycle mo. So, 100 ulit. Okay? 100% cashback.
$100 yun. And then, an additional 100 days para magkaroon ka naman ng 1% value of your region. Okay? So, pasok tayo sa third cycle. So, for example, nakapag-derek ka ulit ng count, baron, and buy count, automatic 850 yan. So, may remainder ka ulit na 50 DAP. Okay? So, third cycle ka na. Ngayon, sa third cycle na yan, may marireceive ka ulit na $100 kasi 100% cashback. And then, meron ka ulit 100 days na matatanggap. So, total limitless bonus mo is 300 cashback at $300 cashback plus 1% daily for 300 days na makukuha mo. So, daily meron ka nakukuha na $1 sa account mo. Alright? So, ang kagandahan dito, limitless bonus ang tawag natin dito. Ibig sabihin, dire-diretso po siya. Every time na magta times 8 ng value ng account mo, automatic papasok siya ng papasok. Alright? So, pasok naman tayo sa ranking bonus. Ranking bonus have a three ranking layer. Okay? First is layer, provocator, and mormilo. Okay? To become a slayer, you need to reach 20,000 affiliate points and 5 directs. And then i-compute yung 20,000 affiliate points sa first and second level mo. So once na reach mo yung requirements or na-achieve mo yung requirements, maa-unlock mo yung first to fourth level na yung accumulating ng points. Plus makakakuha ka ng 5%. Okay 5% ng total sales ng kumpanya. Hahatiin yan sa lahat ng Slayer accounts. Okay? So, to become a provocator, you need 200,000 affiliate points and you need 3 Slayer in your first to fourth level network or your level. Okay? So, pwedeng sa first mo siya makuha yung isa, pwedeng sa second, pwedeng sa third, pwedeng sa fourth, or pwedeng sa isang layer, sa isang level lang lahat nandoon sila. It's up to you kung paano mo matutulungan yung network mo para maging slayer sila at para ma-promote ka agad sa provocator. Then, once na na-reach mo yan, automatically, ma-unlock mo yung first to 6th level. Okay? And then, mamove out ka na sa Slayer, mapupunta ka naman sa Provocator. So, ito naman, 3% of the total sales of the company. Okay? Paghahati-hatian ng lahat ng Provocator. Next natin is yung Mormilo. Mormilo to reach is 2 million affiliate points and 2 Provocator in your first to 6th level network. Okay? Once na ma-hit mo to, same lang din naman to nung provocator kahit saan dyan sa 6, kahit sa isang level lang sila lahat, walang problema. Once na ma-receive mo to, automatically mawawala ka na dun sa provocator, malilipat ka na sa Mormilo. Okay, so you will receive 2% total sales na commission dun sa buong lahat ng Mormilo, kayo yung maghahati-hati dyan sa 2%. Okay? So, punta naman tayo sa Grand Duke bonus. Okay? Lahat po ng Grand Duke is makaka-receive ng 5% ng total sales every day, every minute, every hour, or every seconds. May 5% po dyan. Lahat ng papasok automatically paghahati-hatian po yan ng lahat ng Grand Duke holder. Okay? And then, power of withdrawals. Sa power of withdrawal, simple lang naman po siya. So, meron tayong tinatawag na 10% withdrawal fee. Okay? Yung withdrawal fee, technically, sa ibang companies o sa ibang NFT or sa Web3 or sa MLM pa yan, is napupunta itong 10% na to sa company. Right? So, dito sa Gladiator Dex, ibinabalik natin siya sa community. So, papaano? Okay? 5% of that is allocated to region holders from Baron to Archduke. So, lahat po yan, magkakaroon kayo ng sharing doon sa 5% ng withdrawals. And then, lahat naman po ng Grand Duke, sila naman yung makaka-receive ng addition ng another 5% from withdrawals. So, actually, yun lang naman po yung presentation natin for the phase 1. So, I'm open the chat box or the mic for the questions. Sino po may mga questions?
Or meron po kayong clarifications para dun sa marketing plan natin? Hello? Malinaw po, Boss Ark. Ayun. Good evening, sir. Our question po, ano ang advantage sa maliit na package pagdating sa games? Thank you po sa sagot. Actually, ang advantage kasi is nakadepende. Teka lang ah. Ang tanong niyo po ba dito sa region o sa heroes? Boss Chain. Ano pong tanong niyo dito? Yung heroes po ba o sa game? Or Baka sa region yan. Kasi sabi niya package eh. so kung sa region po, ang basically na nagiging advantage mo or actually di naman ano siya, ang magiging benefits ng region is automatically, syempre, maliit lang yung price value mo para makalipat ka agad dun sa phase 2. Then from phase 2, pwede ka na agad kasing makapag-open or maka-activate mo yung account mo. So yun siya. So ang binibigay niyan pagpasok mo sa phase 2 is random stats and random fight count. Ganun siya. Ano pong advantage daw pag malaki ang Ah, package mo? Parang kino-compare niya yung maliit sa malaki. so ganito, mas tumataas yung region class mo, mas lumalaki yung chance na mas maganda yung stats na ibibigay mo sa mga heroes na nasa loob ng regions mo. Plus, mas mataas din yung chance rate na mas mataas din yung binibigay na fight count. Kung medyo sa mga bago, yung fight count po, yun po yung magiging basis kung ilang beses ka makikipaglaban doon sa play to earn natin. Yun yung kumbaga sa iba, energy ang tawag doon. Noted, Coach Ark. Yeah. Yun po siya. So, sa Grand Duke, ang pinaka-the best sa Grand Duke, first of all, syempre, mas mataas na stats yung bibigay mo. Mas mataas na dex, mas mataas na attack, mas mataas na defense. Yun yung binibigay mo. Kasi, ang advantage ng mga regions, kaya kayo papasukin ng mga heroes, is, binibigyan nyo kasi sila ng magagandang stats. Yun talaga siya. Okay? So, yun yung ano natin. So, yun yung advantage ng Grand Duke. Plus, mas mataas na fight count. Yun yung binibigay sa inyo. And syempre, pag mas mataas yung ano ka, kung Grand Duke ka nga, mas mataas yung region mo, mas syempre, mas magiging advantage mo yung makakapagpresyo ka ng ano, makakapagpresyo ka ng maganda doon sa monthly subscription sa region mo. Ganun siya. So, ano siya. Pero wag masyadong kampante. Bakit? Pwede ka pa ring matalo or pwede pa ring matalo nung mga nasa loob ng region mo, yung mga heroes, kahit pa sabihin mo ng nadbaron yan. Pero maliit lang yung chance. Okay? Siyempre may percentage yan eh. More park count means more possible income. Yes, tama po, Sir Fury Dan. More fight counts, more chances to win and to get reward. Kasi hindi porket lumabang ka, may makukuha ka na. Pag natalo ka, wala ka, malulus ka doon. Wala ka marireceive na honor token. Okay? Other questions pa po? Ano So po yung yun? pinaka-lowest purchase doon. Ano ba yung lowest purchase? First po, Ano ano ba pwede, lowest purchase sa arena? $100? Region po yata. Yung region. ito pa, balikan natin yung sa region para mas makita nyo. Nakikita naman po yung ano ko, Region. monitor ko. Ayan. So, dito po, ang first makukuha mo dito, if ano ka, region owner ka ng Baron, makaka-yield ka ng 2 honor tokens per day in 300 days. Yun po siya. So, magiging 600 honor token po siya after 300 days. Per day. Yes. Plus, once po na na-transition po kayo Yung dun sa token kabila, araw-araw na 2 per day. Player kayo. yes po. Nawawala po ata yung signal ni Sir Billionaire. Ayun, Tsaka, Boss Wala. Art, yung sa networking side niya, yung limitless ba? Pag 100 yung account mo, mabilis yung cashback dyan. Pag 100 Yes. lang yung region mo. Yes. Yun din yung isang advantage. Ito may tanong po si Devsler. As lang po sir, ang kikitain po ba ng 5% sa Grand Duke Honor Token or USDT?
Pag sa phase 1 po, lahat po ng kinikita natin is USDT. Wala po kayong kikitain na tokens. Straightforward po yung company or yung Gladiator Dex na USDT po yung ibibigay natin. So, ano po yan? Sa buong phase 1 po yan. Regardless kung ano man po dun sa phase 1, lahat po yan USDT. Maliban lang po dun sa yielding pala, sorry. May yielding nga pala tayo. Maliban lang po sa yielding. Sa yielding po kasi is honor token yan. Pero the rest po, yung direct affiliate, unilevel, limitless bonus, yung slayers yung ranking natin, yung kay Grand Duke at saka yung withdrawals, lahat po yan is automatically USDT po yan. So may tanong po si Boss Chain ulit. After 300 days, Coach Art, ano po mangyayari? Ulit. Ano po mangyayari sa account na nag-earn ng honor token? Thank you sa sagot, Coach Art. Bali, hindi naman mawawala yung ang NFT mo. Nandiyan pa rin naman siya. Automatically, hindi siya mawawala. So, hindi siya mag-expire. Ang mawawala lang sa'yo yung yielding. Pero, nandiyan pa rin yung region NFT mo. Ayan siya. Question po, Coach Art. Di ba phase 1 tayo? Pag nag-phase 2 na ba, So, tuloy pa rin ang phase 1 na concept kahit may phase 2 na? Yes, magtutuloy-tuloy pa rin po. Bakit? Kasi hindi po makakalaro lahat ng heroes sa phase 2 if walang mga region owners. Yun po kasi yung support doon sa MLM. So, ito nga yung good thing dyan eh. Kahit huminto na yung MLM sabihin natin mag-stagnant tayo, which is nangyayari yan sa lahat ng MLM companies. 'Di ba? Nag-i-stagnant sila. Sabi natin nag-i-stagnant sila. Ang mangyayari diyan, mauobliga pa rin yung mga nasa phase 1 na bumuli pa rin ng region. Bakit? Kasi kailangan ng region na papasukan ng mga heroes dun sa play to earn sa phase 2. So, yun yung cycle na tinatawag natin. Kung mapapansin nyo, naglo-loop siya from phase 1 to phase 2, phase 2 to phase 1, pabalik-balik lang siya. Kasi binabalance out natin yung playing at saka yung tinatawag natin na business side. Ganun po siya. So, unlimited yung paggawa ng regions, pero unlimited din yung paggawa ng heroes, pero hindi makakalipat lahat agad sa phase 2. Lahat na may region may mga regions. Bakit? Kasi kailangan bago sila lumipat sa kabila, same po yung bilang o sync yung bilang ng heroes versus dun sa regions. So ganun siya. So for example, overflowing yung heroes, automatic yan maghahanap tayo ng maraming regions. 'Di ba? So bakit hindi ka lilipat sa kabila? Ganun po siya. Welcome po. Other questions pa po. Wag po kayong mahiya. mm, Tito Susan. Ay, Tita Susan. Okay. Martin, ba may Okay. question po? May tanong ako, yung pag-yield mo ng $2 per day, example sa Baron, $2 per day, once na-activate mo yun, nag-i-earn na siya ng $2 per day. So, minsan ka lang mag-activate. It will continuous na yung daily yield niya ng $2 per day. Tama ba? Hindi po. Yung i-activate nyo po yung region nyo para mapunta po kayo, Tita Susan, sa phase 2, dun po sa game. Ang advantage naman po, pag nandun kayo sa game, hindi na po kayo nag-yield ng honor doon. Pero, kumikita po kayo sa phase 2 ng tinatawag natin na subscription para po sila nagrerenta ng bahay sa inyo. Pag pumasok sila sa region nyo. And kayo po yung magbibigay ng amount kung magkano po yung gusto nyong ilagay doon sa region nyo. For example, Baron kayo, ma'am. Tita Susan. I-price nyo, lahat ng papasok sa akin na heroes, ang presyo ko, $5, 5 honor tokens. So, para makapasok sila sa'yo, 5 honor tokens yung kailangan mo i-require sa kanila. 50 po yun. Okay? So, sa isang buwan, automatically, meron kayong 250 honor token agad sa loob ng isang buwan. Yun ang maganda. Tapos, hindi pa rin po hindi pa rin po tapos yung sa yielding mo after 300 days, is sumasabay din po siya.
Ganun po So siya. pwede rin na ang iba kagaya ko, let's say kagaya ko pareho kaming Baron, pwede siyang mag-charge ng mas mababa. Wala yung standardized na magkano ang charge for the subscription. Yes po, kasi meron at meron po diyan tatamaan talaga ng lintik at meron po diyan pinanganak ng pinanganak ng maswerte. Bakit po? Random po kasi yung ibibigay na stats per region, hindi kayo pare-parehas. Kumbaga po may tinatawag na parang premium, kumbaga may 2-star, 3-star, 4-star hotel, parang may ganun po 'yan. 5-star hotel, 6 stars hotel, parang ganun siya. So syempre, mas nagiging mataas yung star ng hotel mo, mas tumataas yung valuation nyo. Oh, I see. Okay, so ang Opo. system ang nag-ano doon. Hindi na po kami yung nagde-decide. Random po siya. Random, So, okay. randomizer po yung nagbibigay na, for example, ako po, pumasok ako, bumili ako ng region. Pag activate ko dun sa phase 2, automatic po yan, bibigyan ako ng random stats. For example, plus 5 sa attack, plus 5 sa defense. Tapos kayo po, Tita Susan, binigyan naman kayo plus 7 at saka plus 8. So, ibig sabihin, mas mataas po yung stats na naibibigay nyo. Tama po? So, syempre, Okay. pwede kang makapag-presyo ng mas maganda. Parang ganun siya. Okay. Ganun po Okay. yung mangyayari sa kanya. So, ang malupit niyan, dapat sa 27 ko pa yan ine-explain. Kasi na-explain ko na naman dito. Okay lang, okay lang po. Thank you. Oh, bukas wala naman na tayong Zoom. Mananahimik na yung pag-i-spoil ko ng mga dapat di ko nasasabi. Ayun po. So, may question pa po, Tita Susan? Mag-iisip pa. Thank you. Sige po, makinig lang po kayo, Tita, para kung may tanong po. Ayun. So, may tanong ulit si Coach Dibsler. So, Coach, as lang, since may contract address po ang ating tokens na Honor or Glad, possible po ba na makakabili ng mga tokens sa mga like Pancake Swap or Pucoin. Pucoin? Pucoin. Actually, Pancake pwede swap kayong lang. dumiretso sa DEX. Walang nagbabawal. Once na nag-live tayo, pwede kayong dumiretso sa DEX. Wala pong problema doon. Dahil nga po naka-blockchain tayo, kailangan naka-live yan. Yun siya. Hindi po tayo katulad ng ibang coin o coin-coinan lang na doon mo lang makikita sa loob ng website nila or sa DApp nila. Pero hindi mo makikita talaga sa circulation. Yun siya. So, Coach Art, kay Boss Chain naman to. Coach Art, good evening. Pag nag-hit po, ano tawag nito? Pag nag-hit po ang cycle 3, balik po ulit sa cycle 1 with the same requirements na package na 8 times. Yes po. Ano po siya, unlimited. Yung ginawa lang po natin na cycle 1, 2, 3, example lang po yun. Pero unlimitless po siya. Kaya sa tinawag na limitless, unlimited kasi siya. Walang problema kahit magpaulit-ulit kayo mag times 8 ng value ng region nyo sa mga directs nyo. Mas maganda at mas masaya. Like for example po, bigyan ko kayo. Merong nag-randuk. Tama? Ilan pong points yun? 20,000 points. So ilang 8 times yung makukuha mo doon. So kayo na po gumawa ng math. So ibig sabihin, ganun din kadami yung ibabalik sa inyo. Nagigets po? Yun siya. So I think nasagot ko naman po yung sagot. So Salamat po. kay Fury Dan, almost per, ano to, perf, semi-perf, at perf stat, RNG base and region bonus stats. Di ko medyo magets yung brother, yung question. Pero if about sa stats, yes, bonus to, tsaka siya, random siya. Paano wala maglaro sa phase 2? Sa region, Sa region, Baron natin. Possible ba? Doon po sa walang maglalaro, possible naman na mangyaring walang maglaro. Okay? Let's be honest. Maging possible na walang maglaro. Pero, bakit hindi nila lalaroin? Kung alam naman nilang kikita sila dun sa play to earn. Yun naman yung counter question dun. Bakit masasayangin yung opportunity na pwede kang kumita na naglalaro ka lang? Tapos, nag-e-enjoy ka pa. Kaya nga po ginagawa namin yung laro mismo, enjoyable siya and attractive dun sa mga gamers. Para yung mga gamers mismo ma-attract natin. Ganun po siya. Baka ang ibig niyang sabihin walang maglaro sa Baron kasi pinakamaliit ang Baron, di ba? 100 lang. Baka yung stats noon maliit lang.
So baka yun ang iniisip niya, baka walang maglaro sa region niya kung Baron lang siya. I don't know. Maybe. Hindi po eh. Kasi, for example, wala naman silang choice eh. Kung lahat po ng Grand Duke or lahat po ng Archduke o lahat ng Duke or yung matataas na class is puno na, wala silang choice. Sasalo sila sa Baron mo. Ay, sa Baron. Yun. Sa region mo. Bakit? Hindi po kasi mag-o-open ng panibagong region hanggat hindi puno yung other regions. Nagigets po? Hindi pwedeng maging imbalance. Dapat laging balance. So, JN, curious lang, hindi ba malugi sa 100% balik capital plus 1% daily passive for 100 days? Actually, sir, hindi po malulugi ang kumpanya. Kasi po, nakakompute po yan. Para lang din po siyang kinumpute as direct referral. Pinaganda lang po natin yung system. Ganun po siya. So, kinumpute po natin siya ng mas maganda. Para maging ano po siya, maging active. Hindi po siya yung parang pag napag-direct ka tapos na. Hindi ganun. Ginawa natin siyang active driven. Ganun po siya. So, yun sa tanong na malulugi, malabo po. Hindi po tayo malulugi dyan. Tayo owner sa region, pwede ba na hindi maglaro or required may region maglaro laro ba? Hindi po required. Ayun nga po, kung mapapansin nyo dun sa phase 1 natin, sa first explanation, optional transition to phase 2. Pwede pong hindi na kayo pumunta sa phase 1, sa phase 2. Sa phase 1 lang kayo. Pero, kahit naman po nasa phase 2 kayo, hindi naman po kayo dun maglalaro kung region owner ka. Para ka lang nagpapaupa ng ano dun, ng paupahan mo or nagpaparent ng Airbnb. Ganun po yung konsepto ng region. So, kahit hindi ka maglaro, kahit hindi kayong katulad nun kami, gamers, hindi kami active kami sa mga laro, sasalit-sasali kami sa'yo. Paano ba Ganun po kain? siya. Or gusto mo kanin, magluto pa. Ayun po. So, other questions pa po? Baka may iba pa pong questions? Ayun. Kailan mag-up ang games and saan manggagaling ang rewards from games? Mababawasan ba ang matatalo? First, sagutin ko po muna kailan mag-up yung games. Yung games po natin, pwedeng mapaaga or pwedeng sa 27 po siya ng July. Okay? Kasi po, yun po yung pagka 3 months natin. Okay? Hindi po kasi lalabas yung games hanggat di natin na-meet yung threshold or yung 3 months. So, if mahit po natin ng maaga yung threshold, automatically po, mag-up na po yung game natin. So, magkakaroon po tayo, for example po, mahit natin yung liquidity. For example, May, nahit na natin yung liquidity threshold. Okay? So, give us at least 2 to 3 weeks or at least a whole June para lang ma-deploy yung laro. Kasi marami tayong aayusin dyan. Hindi siya kasi pwedeng i-connect lang na parang, alam mo yun, one snap, maano mo siya. So, may deployment pa kasi yan. So, after that, mag-hit natin threshold, expect nyo na, mag 1 month kayo or 3 to 4 weeks, biglang mag-up yung ano natin. Tapos, magpapatawag or magpapa-event ulit siguro tayo niyan. By that din. Okay? Next, ang tanong, saan po nanggagaling yung rewards? Dahil po yung honor token natin is unlimited supply, dun din po siya nanggagaling sa mismong token. Nagre-regenerate lang po siya. Or nag-generate lang po siya ng token based dun sa reward na kailangan dun sa laro. Ganun po siya. Ganun yung nangyayari sa kanya. Second and third question is, mababawasan ba ang matatalo? Hindi po kayo mababawasan ng honor token, pero malulus po yung fight count nyo. Ganun po siya. Malulus lang yung fight count nyo. Kumbaga, wala kayong kinita doon sa fight count na yun. Yun lang naman siya. Yun. So, sa Billionaire Boy or need i-promote na region namin. Regardless po, kahit i-promote or hindi nyo po i-promote yung region nyo dahil po kailangan maging balance yung layering natin, automatically po, may papasok at may papasok po dyan sa region nyo. Kasi hanggat hindi po napupuno yung mga regions doon sa phase 2, hindi makakapag-transition ang mga region or makakapag-activate ng region yung mga nasa phase 1. Ganun po siya. So, ang advantage na nauna,
is maaga kang nakaabang. Yun ang yun talaga ang pinaka basic ano diyan. Idea diyan. So pag nauna ka, nakabili ka ngayon, so syempre nagwo-waiting ka, magyi-yield diyan, abangan tayo or pwede kang dumiretso sa DEX, mag-activate ka ng region pag pwede na, automatically activate ka na. Ganun po siya. So other questions po? Yung tanong po na sino-sino yung possible player, marami po sir. For example, ako mismo, player din po ako. And yung other po na mga nanonood dito ngayon, mga nasa kasama natin sa Zoom is may mga players din po dyan. Then, meron po kaming gaming community na kasama namin na makikita niyo po sila sa 27 na na-introduce ko na rin sa kanila yung laro na nagustuhan naman nila. So, wala tayong dapat ikaw dun sa players. Pero, I don't think so na lahat ng nasa phase 1 is hindi maglalaro. Kasi pag nakita mo yung game, pwede ka kasi dito magpa-scholar, parang type na ganun. Hindi po natin mapupwersang lumipat yung nasa Mobile Legends. Hindi po natin magagawa yun. Wala po tayong kapangyarihang gawin yun. Pero possible po silang maglaro sa atin. Kasi ang maganda po sa atin, meron tayong reward pool. Okay? So, sa reward pool po, sir, ang maganda doon, ito po yung ano doon po sa ordinaryong mga laro sa Pilipinas, wala po silang tinatawag na reward pool o walang basis yung reward nila. So, ang maganda po sa atin is may reward pool po tayo. Ngayon, ang iaay ng mga players na to, uy, laki ng reward pool dun sa kabila. Labanan natin dun. Maganda naman yung laro nila. So, kaya natin ginawa ng ganong basis. Okay? So, ang player po sa Axie, probably po, actually po, marami pupunta sa 27 na mga malalaking managers po sa Axie. So, yun naman yung maganda doon. Pero, as I said, hindi ko po mapapromise sa inyo kung lahat sila ilalaro or pupunta sa atin. Pero, na-invite po natin sila. And doon pa lang po sa pag-RBSVP nila sa 27, doon pa lang po, nakuha na natin yung commitment nila. Yun siya. So, may tanong po si Tita Susan. So, yung yield per day sa Honor for all region class is only applicable for phase 2. Just need to confirmation. Yes po, ano po, pwede nyo po siyang i-withdraw directly or swap to USDT. Tita, kung ayaw nyo po talagang pumunta sa phase 2, pwede nyo pong gawin yun. Na i-withdraw nyo na lang siya straight swap for USDT. Possible, question ni Kyle Ken, possible ho ba makakreate tayo ng legacy dito sa GDEX, Coach Art? Mahirap kasing i-claim, brother mahirap i-claim na magkakaroon tayo legacy. Kasi hindi natin yan masasabi. Ako nagiging ano lang ako true to reality lang ako. Pero yun kasi yung gusto nating gawin. Actually, sa mga ginagawa pa lang natin right now, yung pagiging transparent natin, bihira ka makakita ng isang NFT na ganun ka-transparent. Okay, lalo sa play to earn. Okay, so doon pa lang. Then sa marketing plan natin itself sa phase 1, doon mo pala makikita kahit saan kumpanya ka pumunta ngayon, walang magbibigay sa'yo ng ganun ka-generous na percentage ng profit. So, the legacy itself, tingin ko, malagpasan natin yung iba na hindi nila nagawa. Pero yung sabihin natin na legacy talaga, time na po ang makakapagsabi niyan. Pero doon yung gusto nating mapuntahan. Okay. Pag nag-download ba ng mga gamers or gusto maglaro, free lang po ba sila maglaro at mag-download, Coach Ark? Actually, hindi po siya free. Okay? So, if gusto po nilang makalaro, bibili po sila ng hero. Okay? So, yung pagbili po ng hero, eto na yung pinag-uusapan na parang yung mga dating NFT or sumikat na NFT, agawan ng bilihan. Nagkakaroon kanina ng supply and demand. Ganon siya. So, hindi tayo free to play. Okay? So, pay to play tayo.
kailangan nilang bumili ng region. Pero yung yung mismong application natin, once na lumabas, at saka yung paglalaro mismo sa DApp natin or sa website, ano lang yun, free lang yun. Pero yung para makalaro ka itself, kailangan mong bumili ng hero. Okay. Question ay, JN, may value na honor token natin after launching? Probably yes, magkakabalyo na siya kasi meron actually sa ngayon pa lang po marami nang gustong pumasok. Hindi pa tayo nakakapaglabas ng website or nung DApp natin. Gusto na nila mag-start. Hindi pa nila man hindi pa man din nila na maintay kaso di talaga tayo makapag ano. So, once kasi automatic na merong mag-join, automatic 'yan, pumapasok sa liquidity 'yan. May percentage na pumapasok sa liquidity. So, automatic nagkakaroon agad ng value. Ang malupit, wala pa tayong nilalabas na token or honor token, meron na agad tayong value. Ganun siya. Tapos kung bumili ka sa DEX, dadagdagan mo pa yung value ng ano natin, ng honor token natin. Okay. So, Billionaire Boy, possible ba may mga mag-million kitaan sa phase 2, even lowest arena, Baron o different sa different sa 20,000 K region? Actually, sir, lahat naman yan. Ako personally, ayoko na lang banggitin yung pangalan ng company na pinuntahan ko that time or yung nilaro ko that time. Nag-start po kami ng zero value talaga. Okay, binayaran lang namin noon gas fee kasi dati wala pang value talaga yung coin nila noon that time. So nung nilaro namin yung laro na yon, sir, doon nagbago yung buhay ko at pananaw ko pagdating sa play to earn. The reason why bakit gigil ako na gawin tong Gladiator Decks is dahil na-experience ko ng kumita ng malaki sa play to earn game nang wala pang multi-level marketing na combination. So, tinan niyo po yung visa. Pumunta po ako dun sa company na yon before, dun sa play to earn na yon na regardless kung kikita ko o hindi. Pero dahil kumikita, tinuloy-tuloy ko yung pag ano sa kanya, sa paglalaro. Hanggang sa dumating na nagke-create na lang ako na nagke-create ng mga teams at binebenta ko na lang siya at tumawag ako ng maraming scholars, mga managers. May sub-manager pa nga akong tinatawag that time eh. Kasi hindi ko na talaga sila kayang i-handle sa sobrang dami. So kung tatanungin niyo po ako kita ng milyon sa phase 2, possible po billion. Possible kumita ng billion sa phase 2. Difference na lang dyan kung how or paano nila gagawin. Yun po siya. So, thanks Coach Art. Another link na naman. Kaya nga, Bro Fury. Lagi na lang may leak eh. Kaya ako nagpe-present eh. Yes po, Sir Billionaire Boy. Play to earn tayo. Thank you po, Coach Art. Yan. Yung sinasabi po natin grabe yung pera sa phase 2, yes. Kasi po, napakadami pong way para kumita tayo dun sa phase 2. Meron tayong rewards pool, meron tayong battle arena, meron tayong tinatawag na ranking points, tapos meron pa tayong tinatawag na region battles. Dinamihan talaga namin yung sequence na bakit gustong-gustong laruin ng mga tao kasi mas marami sila nakikita na way para kumita sila dun. Bukod dun sa daily lang na may count fight ka. Okay. So, gigil lalo eh. So, si Jehan, ang gigigil na daw. Tapos, sa phase 1, build network sa phase 1. Yes po, sir. Building network talaga yung phase 1. Actually, sir, yung phase 1, ano siya eh. Ito yung kung naghahanap ka ng kumpanya. Ito hindi ko alam kung parehas tayo ng mindset. Kasi ako po, nag-start ako sa network marketing way back 17 years old ako. Nag-MLM. And doon ko rin po na hit yung first million ko. So, not to brag po yun gusto ko lang makita nyo yung idea. Bakit hindi nawawala sa akin yung konsepto ng multi-level marketing. To be honest, 6 years po ako huminto sa multi-level marketing. The reason why, mas masarap pong kumita sa play to earn that time nung ginagawa ko siya. And then, nag-traditional business ako. Yun ang ginawa ko. So, for the past 6 years, hindi ako nag-multi-level marketing. Pero what is the reason bakit nilagyan ng Gladiator X ng multi-level marketing? Kasi ang problema natin sa multi-level marketing, dumarating kasi sa multi-level marketing yung tinatawag natin na plateau. Or sa loob ng isang bahay,
sa 10 na miyembro ng bahay, 3 hanggang 5 yung nakakaalam nung company na sinasalihan mo. Yun na po yung tinatawag natin na plato na yung kumpanya. Right? Ngayon, ang gagawin mo, dahil plato na yung kumpanya, maghahanap ka na naman ng ibang kumpanya. Lilipat at lilipat ka. Tama? Kasi saturated na eh. To be exact, saturated na yung market. Now, mapapansin nyo rin yung mismong mga kumpanya ng MLM, mga MLM companies. Ayoko magbanggit ng company. Sila mismo, paulit-ulit silang gumagawa ng panibagong kumpanya. Tama po ba ako o mali? Tama? Ang main company si ganito, pero may panibagong company na naman na ganito. After 2 to 3 years, may company na naman silang ilalabas. After 2 to 3 years ulit, lalabas na naman ulit ng kumpanya. Alam niyo po yung nakakasawang cycle ng multi-level marketing. Yun yung reason ba't ako huminto. Ngayon, bakit bumalik ako? Ark, bakit ka bumalik? Simple as this. Pwede ka kasing hindi na lumipat, pero nagmo-multi-level marketing ka pa rin. Ang tanong mo sa akin, paano coach? Paano Ark? Pumunta ka ng phase 1. Ngayon, pag saturated na yung phase 2 natin, wala kang choice, magpe-phase 1 ka pa din. Bakit? Ang tandaan nyo, ang requirements ng phase 1, ng phase 2, is to have a region, to join a region. If walang region sa phase 2, okay, walang makakapaglaro ng mga heroes kahit gaano pa karami yung hero. So, ngayon, hindi na saturate yung market. Bakit? May supply and demand. Yun yung reason bakit meron tong multi-level marketing. Yung beauty ng multi-level marketing, kinuha natin siya. Para pagpunta natin ngayon sa phase 2 natin, putik na yan, loop lang siya, paulit-ulit lang yung cycle niya. Ang maganda, yung mismong laro natin, meron niyang pacing na i-upgrade namin ng i-upgrade. Hanggang sa, alam mo yon, pumunta yung kagustuhan ng mga tao. Ganon siya. So, ayun yung reason behind bakit gustong-gusto ko yung MLM at bakit gustong-gusto ko yung play to earn combination. Marami naman ang gumawa. Ang problema, bakit hindi sila nagsasucceed? The difference is, yung intention kasi ng mga may-ari. Yung iba kasi, ano daw sila, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang tanong, totoo ba talaga yung sinasabi nila behind? Kaya nga kami, as one of the creators of Gladiator Decks, is we are proud na sabihin sa inyo na 100% na hindi biruan o hindi lokohan. Unlimited check nyo yung website natin, unlimited check nyo yung smart contracts natin, unlimited check nyo yung white papers natin. Lahat po yan makikitaan nyo ng legitimacy. Wala po kayong makikita ang butas dyan. Kasi bago nyo po mabutasan yan, binutasan na namin yan. At tinignan na namin ng paulit-ulit yan. So, one thing I'm proud of is nakaka-create kami ng revolutionary income stream na nag-e-enjoy yung mga tao at the same time, kumikita ka. Nagigets po natin. Nakakuha nyo yung point namin. So, ayun lang. Medyo, kasi passionated ako sa ginagawa natin ngayon. I remember last year, wala akong gana. Hindi ko makita yung purpose eh. Pero noon nakita namin tong Gladiator Decks and nakita namin yung multi-level marketing to combine talaga na maayos. Grabe. Iba talaga yung ako personally, technically hindi ko sisirain yung binild ko na 3 years or na 5 years sa car industry or automotive industry para lang bumalik ako ng multi-level marketing at maglaro ng play to earn na para lang sa wala. My company is built, my shop is built and trusted across the country. So, hindi ko siya sasayangin. Kahit saan ka pumunta, pag tinanong mo yung name ng shop ko, kilala yan. At pag na-research mo yung pangalan ko sa Google, malalaman mo kung anong kumpanya ako. So, hindi ko para sayangin yung sarili kong kumpanya or sarili kong shop na ginawa para lang sa wala. So, doon pa lang makikita nyo yung transparency. Kasi hindi kami nagtatago. Wala kaming tinatago. So, yun siya. So, sagot ako ng questions sobre medyo napahaba yung sharing ko. So, may ransom to. Opo, yes po, tama po. And then, jackpot tayo dito, ang mga pioneering stage.
Ako po sir, naniniwala ako, hindi lahat na nagpa-pioneer jackpot. Alam niyo kung bakit sir? Hindi kasi lahat tumatrabaho eh. Ako, isa lang sasabihin ko, kung pioneer ka ngayon at di mo gagawin to, I tell you, balikan mo ako after 6 months. Tignan mo kung ano na yung Gladiator decks. O kahit nga hindi 6 months eh. Balikan mo ako after 3 months. Tignan mo kung ano na yung Gladiator decks. Hindi man siguro kami malaki by then. Pero I tell you, nandoon na yung community at nandoon na yung ecosystem. Tuloy-tuloy na siya. Pahapyaw na lang sir, paano po nag-work ang smart contract and blockchain para lang po sa mga baguhan? So nag-work kasi ang blockchain, transparency. Kasi ito yan eh, para siyang malaking ledger ng lahat na nakikita mo kung saan napupunta yung pera. Ang problema kasi natin, eto hindi ko naman nilalahat. Ang problema natin sa multi-level marketing or dun sa mga play to earn or sa mga NFT companies na lumabas is may mga tinatago silang mga wallets or mga income stream na putik niyan, di mo alam saan napupunta at di mo sigurado kung tama ba yung pinagpupuntahan. Ngayon, sa smart contract kasi, ang smart contract kasi is as transparent a contract na makikita mo kung saan talaga bumabato yung mga perang pumapasok sa kumpanya. So, kagandahan din sa smart contract lang kasi yan, lalo na kung immutable. Which is tayo kasi immutable. Hindi tayo kwentong pagong na immutable. Immutable talaga tayo itself. Okay? So, makikita nyo yan kung bakit tayo nag-immutable at i-explain namin yan sa 27. Yun siya. So, swerte talaga ng nasa GC. Parang Yamatisha Treasure na nasa harap ng bubuksan na lang ang Chest of Treasures. Actually, sir, ayoko kasi mag-claim eh. Ayoko, alam mo yun, ayoko kong i-claim na ganyan yung pero something like that kasi talaga. Pero ayoko siyang truly i-claim kasi mahirap mag-claim eh. Mas magandang gawin na lang natin. Ipakita na lang natin na totoo yung nararamdaman nyo at totoo yung nararamdaman namin. Kasi madaling mag-promise eh. To tell you honestly guys, madaling mag-promise. Pero ang mahirap kasi yung mag-deliver. So, we make sure we can deliver, not promises. Yun yung Gladiator decks. So, other questions pa po? Actually, yes po, ang immutable po, di talaga magagalaw. At kahit sino pa po kami, at kahit kami yung mga creators ng laro, hindi po namin mapapakailaman yung wallet na yan. Bakit? Automatic po kasi yan, funded na yan para dun po sa marketing plan, para po sa ganito, para sa ganyan. So automatically, whatever happens, kahit mag-away-away kaming mga creators, wala kaming magagawa dun sa laman yan. Automatic yan, madidistribute sa inyo. So yun yung kagandahan yan. Debsler, magla-live po sir ang grand launching natin kahit di po makakapunta lahat sa grand opening. Hindi natin siya ila-live pero may mga videos na lalabas for that day. Ganun siya. Ayos po sir, grabe po talaga. So other questions pa po?